Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Mga DDS nagrally sa SC, sa Korte Suprema, sabay ng sa ICC. Ha? Ito yung grupong nagsulong nung tinatawag na Tay, kami naman. Ha? Naalala nyo yung mayroon silang inilunsad na kampanya, pagpapapirma, signature campaign. Umikot sila sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, sa mga matataong lugar, mga palengke, mga bus terminals, mga malls, kung saan-saan, kahit sa mga barko, may nakita tayo, nagpapapirma sila. May dala silang van, may tatak ng Tay, kami naman. Ha? Itong grupong ito na nagpapirma ng Tay, kami naman, sinubmit na nila sa Korte Suprema yung kanilang mga natipon o nakalap na pirma. Kaya lang, akala ko naman, milyon yung makakalap na pirma. Ano lang naman? Parang 162,000 lang yata. Kung hindi tayo nagkakamali, 150, 2,000 o 162,000. Alin man doon. Kaya lang kukunti. Buong Pilipinas na yon. Tapos, akala ko ba, ang daming supporters ng Duterte. Bakit Bakit 162,000? Pero, dahil gusto talaga nilang isabay, sa pag-hearing ng ICC, sinubmit na nila kahit hindi pa umaabot ng 500,000 o 1 million. 162,000. Sinubmit na nila sa Korte Suprema. Mapauwi si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Pilipinas. At kanina nga ay nakita natin na unti-unting nagtungo dito sa harapan ng Korte Suprema dito sa Maynila. Ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ngayon aga ay nagpapatuloy yung kanilang programa dito sa harap ng hukuman. Bago yan, ang nakatakdang confirmation of charges hearing mamayang hapon sa Presidente. Ayon sa grupong United People's Initiative, bilang pakikiisa sa dating Presidente, hiniling nila sa kataas-taasang hukuman na resolbahin na ang ilang nakabimbing kaso sa ugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Hinihiling nila sa Korte Suprema na desisyon na daw yung habeas corpus petition. Kasi nag-file ng petition ng habeas corpus yung mga anak ni Digong sa Supreme Court. Ay hindi pa dinidesisyonan ng Korte Suprema yon. Kaya yung yung papirma nila na yon, isinabmit sa Korte Suprema para daw magdesisyon na ang Korte Suprema. Isinabay nila ito, yung pag-submit sa Korte Suprema, kasabay sa hearing ni Duterte sa ICC. 4 na araw yung hearings ni Duterte, February 23, 24, 26 at 27. Ngayong araw, last day na. Nung kasabay ng hearing sa ICC ni Duterte, ayan, nagpunta naman ng Korte Suprema ang mga DDS. Nag-submit nung kanilang pinapirma. Kaya lang, kukunti rin. May mga, akala ko naman, ang daming supporters yun. Wala. Wala rin. Kaya lang, talagang gusto lang nilang isabay doon sa rally, ay sa hearing sa ICC. Actually, dapat nga, may malaking rally dito ang mga DDS, sabay sa rally sa Manila, sabay sa hearings kay Duterte sa ICC, pero wala. Hindi na talaga sila nakakamobilize ng malaking tao. Ilang tao lang namomobilize nila, mga vloggers pa. Kahit nga itong rallying ito ng mga DDS doon sa Korte Suprema, mga vloggers Pinapalaki na lang ng mga vloggers doon sa kanilang balita. Sasabihin nila na lumagsa ang mga supporters ni Duterte sa Korte Suprema. Pinuno ng mga supporters ni Duterte ang Korte Suprema, pinuno. Pero ang totoo, iilan lang naman. Anyway, wala talagang hindi naman sila nakakatipo ng malaking bilang. Kahit dun sa papirma na yon, akala ko mga 1 million man lang, hindi. 162,000 nga lang, ilang buwan yun? Halos 3 or 6 na buwan ba yun? Basta matagal yun. Kasi nila yon, talagang ginawa nilang kampanya yon. Nag-iikot sila sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Tapos pagdating pala ng panahon, ganun lang, 162,000.
Ha? O anyway, ano na yun eh, talagang suko na yata sila, tinigil na. Wala, hindi na sila nadadagdagan, yun na lang. Kaya yung mga pinagmamalaki ng DDS na napakalakas daw ni Sara Duterte, paano mo masabing napakalakas? Doon nga lang sa papirma ng nila na yun, 162,000 lang buong Pilipinas. Ilang buwan na yun. Katapos yung rally nila, kukunti. Kukunti. Wala. Ngayon, pinipilit nila ang Korte Suprema na magdesisyon na, pinipressure nila. Hindi naman nila mapipressure ang Korte Suprema dyan. Kasi, hindi naman madaling iresolba ng Korte Suprema yun. Hindi naman yan issue lang ng Pilipinas eh. May involved yan na international law. At saka, anumang magiging desisyon ng Korte Suprema dyan, may epekto yan sa International Criminal Court. Kasi, syempre, involved dyan ang ICC. So, anong sasabihin ng Korte Suprema tungkol dyan? Kaya pinag-aaralan pa talaga yan ng malaliman ng Korte Suprema. Saka kahit naman sabihin pa ng Korte Suprema na hindi nasunod yung tamang proseso sa pag-aresto kay Duterte, hindi naman mapapabalik ng Korte Suprema si Duterte. Ang iniiling kasi nitong mga supporters ni Duterte kaya nagrarally sa Korte Suprema, may dala sila ng mga perma. Kasi ang paniniwala nila kapag naglabas ng desisyon ng Korte Suprema, malaking mapipressure ang ICC na pabalikin si Duterte sa Pilipinas. Sos naman. Nangangarap sila ng gising niyan. Wala namang pakialam ang Korte Suprema ng Pilipinas sa ICC. International Criminal Court yan. Kahit maglabas ng desisyon ng Korte Suprema ng Pilipinas na illegal, unconstitutional yung pagkakaaresto kay Duterte, hindi naman susunod yan ng ICC. Bakit ano naman pakialam ng ICC sa desisyon ng Korte Suprema ng Pilipinas? Ay di ba mayroong resolution nga yung Senado, di ba? Yung sinusuportahan ng mga senador, yung house arrest ni Duterte. Sumunod ba ang ICC doon? Hindi. Ang desisyon ng ICC ay hindi payag ang ICC sa interim release. Kahit pa gusto ng Senado ng Pilipinas, wala yun. Wala yan. Kaya actually, kahit pa nga maging presidente si Sara, sabihin pang magpresidente si Sara, hindi naman susunod ang ICC dyan. Ano yan eh, hindi naman under ng gobyerno, nakailalim ang ICC sa gobyerno ng Pilipinas. Kahit ng Korte Suprema ng Pilipinas. Hindi yan. Ewan ko dito sa mga DDS na ito. Hindi yata, alam ba nilang pinagagawa nila? Alam ba nilang pinagagawa nila? Nagrally sila nung isang araw eh. Pinipressure nila ang Korte Suprema na magdesisyon na doon sa habeas corpus. Siguro, gaagam ipapadala nila kay Kaufman yung desisyon na yan ng Korte Suprema. Kahit naman may desisyon ng Korte Suprema, hindi naman obligado dyan na sumunod ang ICC. International Criminal Court yan. Saka crimes against humanity yan. Crimes against humanity. Anyway, bahala na itong mga DDS na to. Anyway, mga kabunyong mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.